Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa aktual na video, ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Si PRRD ang president na may malasakit sa taong bayan, kaya kung may pagkakataon na bumalik siya, buong angkan ko sa kanya kami buboto, PRRD forever. The best talaga sa panahon ni Tatay Digong. Sayang nga lang talaga na kulang yung 5 taon na termino niya. Kasi open speech ang mga taong bayan at pinapabayaan lang niya yung mga labag na at lumalabag na sa kabastusan. Kaya gusto ng gobyerno may calamities lalo na baha kasi expected nila na may foreign aid na tutulong sa mga biktima. Pero hindi sila nakatanggap ng tulong kundi sa bulsa nang nakapwesto. Sad lang sa mga biktima. Sana mawala na yan. No to Team PBBM. Ilaglag lahat ng kandidato ni PBBM. Yes to Marcoleta, Senator Go, Pastor Kibuloy, Attorney Vic Rodriguez, lahat ng PDP, Abante Laban, no to Dan Fernandez, Abante at lahat ng Utoy Gang. Ang ganda talaga ni Miss Cathy Binag, in and out. Bayani ka namin, Miss Maharlika at Miss Cathy Binag. Dahil sa katapangan ninyo, nalaman namin ang katotohanan sa nagbudol sa amin. Kailan ba sina aalis dyan sa Malacanang? Former President Roa Rodrigo Duterte will never be forgotten. Best President, may malasakit at pagmamahal sa sambayanan, nirerespeto sa buong mundo, nasa istorya at may kukwento namin sa aming kapanahunan ang galing mo, mahal naming presidente. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin naman ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At salamat at muli po mga kaibigan, maraming salamat po. And wag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Ang EU nagbigay ng for this year, kung tama yung figure natin based on the Billionaire article, nag-total 6 million euros. So parang kinumpyut-kumpyut ko yata yon is nasa 378 million pesos. 378 million para sa mga biktima. And also, na bago tayo mag-start, na basa ko rin sa US Embassy na nagbigay pala kami, Filipino Americans or American people, nagbigay pala kami ng 1.5 million US dollar, which is, if I will, calculate it, nasa 87 million, or let's say 80 million na lang. Diba? Ang dami pala talaga dapat matutulungan itong mga international aid. Pero ikaw ba, nanonood ka ng news or nagbabasa ka sa social media, may nakita ka ba na in-announce ng gobyerno na ito, ang EU nagbigay, ang US nagbigay, at ito inaabot na natin sa taong bayan? May nakita ka? Wala mo sa malamang, binulsa na yan. Wala akong, correct, wala man. Sa kanya papunta yung pera nila, no? Basically, walang declaration. Ikaw rin, di ba? Parang napansin niyo. Kayo dito, sa mga nanonood. Yes. May nakita ba kayo na may nag-post sa mainstream media or sa communications na binigay nila itong 6 million euros and 1.5 million? Alam niyo mga kababayan, kung sakaling yung napabalita na di umano itong si Chis Escudero kasama dun sa naturang video, di ho tayo magtataka. Di ho tayo magtataka, alam niyo kung bakit. Kasi ngayon pa lang mga kababayan, kitang-kita nyo naman kung paano siya magpakaaso dito sa administrasyon na to. Kaya di ho tayo magtataka kung sasama siya sa mga libangan ng mga butod dyan sa Malacanang. US dollars? Meron, wala? Ako wala akong nakita. Wala, okay. So doon mo makikita talaga na sa gitna ng kalamidad, patuloy na ninanakawan ang kawawang mga biktima. Ayan, wala lahat, Sabi ni Eric, ni Jean, walang declaration. Walang declaration, walang transparency, walang accountability, na ang si Mary Kay, ambassador ng Amerika, nagsabi na ito daw ay para sa water supplies at cash aid. Pero wala talaga ako makita na binigay nila yung pera ng US taxpayers money. Yeah. Wala, kasi wala akong nakita
kawawa naman talaga. O walang, ano sabi? Pero lahat ng comment, wala, no? Wala, naka-smugs na lahat. Dapat itakil sa Senate hearing yan. Oo Ayan. naman. Oo, Yun ang sabi problem. ng... Yeah, the problem with it kasi talagang they don't declare. And parang I'm surprised. Dapat ngayon, 'di ba, nagpapasalamat tayo para mas marami pang ibang bansang tumulong sa atin pag they know that we acknowledge their help, 'di ba? Kasi kinompute ko yung amount na yon combined EU at saka US. Pag binigyan ng mga beneficiary o yung mga biktima ng baha at ng kalamidad, ito lang, recently, pag binigyan ng 20,000 each bahay, each family, ay pwedeng magkaroon ng benepisyo ang 18 plus 14, 22, like 23,000 families, more than Yeah, 23,000 families. Pero kahit na 500 families, wala tayong makita na in-announce nila na binigyan nila ng they don't care, all to gain, makasarili, greedy, 'di ba? Mm. Wala talaga tayong pupuntahan. Yun na nga lang, nakita mo naman sis yung flood control project na ang laking budget niyan. Kaya nga sabi ko, kung nasan yung pinakamalalaking project, yung mga naapektuhan, kalagkarin nyo pababa, yung I know. yung politician, Kilain papuntang impyerno, sabi ni Pierre Cardi. exactly, di ba? Parang kailangan kayo mismo ang magbigay ng hustisya sa inyong mga sarili. Ngayon, sa darating na botohan, maging matalino kayo. Kasi kung alam niyo na hindi nag-deliver properly yung inyong mga binoto, wag nyo nang iboto kasama ng kanilang partido. You know? Correct. Di ba, you work, behind the scenes sa Congress, di ba? Nung si Tony Boy ay kongresista pa. May mga maalala ka ba na may mga nabibigyan ng proyekto na talagang ibinulsa nila? Meron naman sis, marami yan. Ano ba mga estilo yan sa loob sa behind the scenes sa Congress? Okay, Anong klaseng pagnanakaw? Actually, parang hindi siya mandatory, pero automatic yan na pag nagbigay ng project, yung iba, binabibigay yung mga contractor ng 10%. So, yung way na ang sinasabi nila yun, na okay, para pangtulong, di ba, na pangtulong sa mamamayang Pilipino. Some naman, there's super straight. Talaga namang, syempre, magkano lang, ayun nga yung sinasabi ko, magkano lang ang sweldo ng kongresista, di ba? Para matulungan niya yung kanyang constituent. So, kailangan niya talaga ng extra income, basically. So, ang nangyayari dyan is, kailangan nila ng pera, so tinatanggap nila. Yung iba lang, nagiging ganid. Yung imbes na 20, humingi pa ng extra, 30. Balita ko nga ngayon, hanggang 60%. 60. Lala, hanggang 60. So, kaya tingnan nyo yung nangyari dyan sa Bicol. Di ba? Ano nangyari yan? Nakita nyo rin yung bridge na wala man lang walang bakal, anong tawag doon? Basta foundation walang na properly. foundation. Yeah. Oo. So, ang hirap din, sis. Kasi, kailangan pa mangyari lahat ng ito para na ating malaman. Pero sabi nga nila, ang Diyos may paraan ang Diyos mismo magpapakita ng katotohanan. Kahit na anong tago mo, kahit na anong kadami mong pera, feeling mo sobrang powerful mo, kontrolado mo lahat, pag ang Diyos ang gumalaw, wala kang kontrol. Yeah, that's true. Kaya nga 'di ba, ang ating mga nakarating sa atin mukhang may lilipad. Kwentuhan mo yung mga palaga natin. Excited Yan sila ang hinihintay natin nagliliparan na sila ngayon sa Malacanang dahil sila mismo ay nagugurguran. Oo, nako. Mukhang may lilipad. Uso pa naman Halloween ngayon, manananggal. Sila yung Satanas. Sila yung Satanas na lumilipad. Mga vampire, mga vampira kasi nagsasak ng wealth ng ating bansa. Imbis na blood. Yeah, but ang kanina nga sabi ko may parating na bakbakan talaga. That's really exciting yan eh. Maraming bakbakan yun, I told you already, but we cannot disclose right now. Yes. Syempre, di ba? Pero you know what, mapunta tayo kay Pangulong Duterte sa Senate hearing dun sa Blue Ribbon Committee. Alam mo kasi, I thought maging part ka nun. Kasi di ba napag-usapan natin na papatawag ka sa Senado, di ba? Sa kaalaman ng ating bayan, may kumontak sa'yo, di ba? May kumontak sa'yo na maging na magtitistigo ka. I mean, maging resource person ka sa Senado. Ano nangyari? Bakit mukhang nabudol na naman ikaw? I guess maraming kumukontra. Yeah. Alam mo, kasi we all know that. Okay. Yeah, di ba? So, second to that is like, when I talk to them, kasi sabi ko, gusto ko dun siya ibuksan yung PIDEA Leaks kasi dun ako talaga well-connected. Di ba? Ako yung missing puzzle dun eh. Di ba? I love that. Ikaw talaga yung missing puzzle. Makailangan mabuo ang puzzle pag doon si Cathy B. Di ba? PRRD. Di ba? Yung mga tao. Di ba? Kasi si Mr. Morales, JM Morales, meron siyang evidence. Di ba? And testimonial at saka yung dun sa authority to op. Kasi nung yung mga papers na yun, una nataranta sila eh. Wala pang testimonial evidence, wala pang eyewitness eh. And you are the eyewitness and you are the missing puzzle, ika nga. So, exactly. So, ayun, tapos na. Diba? Supposedly, tapos na yung boxing eh.
dapat ano yan eh, para matapos and mapatunayan natin, then ang sabihin nila, of course, they will ask me, paano mo mapapatunayan na nagsasabi ka ng totoo? Eh di ang sabihin ko, eh di lahat ho tayo, magpa-lie detector test, at saka lahat din po tayo, magpa-hair follicle. Kaso lang, sis, kailan pa ba yung call na yan? August. Baka October, November na, 3 months eh. 3 months lang makiklear ka na. So wala na rin kwenta yung hair follicle mo. Not unless kasi hindi naman sila humihinto. Hindi sila tumitigil. I don't think na makiklear yan. Kasi hanggang ngayon ayaw nila ng hamon ng hair follicle test. Pero, di ba, kung tama yung pagkaalala ko, kasi we talk about that Senate, pagiging resource person mo. Pwede mo ba i-share? Yung pwede mo lang naman i-share. Kung ano dapat yung talagang, kung ano yung, yung approach nila sa'yo. Na-in-approach siya ba na magtistigo sa Blue Ribbon Committee? Hindi ako in-approach. Hinihingi lang nila yung aking affidavit. Okay. So, nabigay mo yung affidavit mo? Hindi ko pa nabibigay. Inaayos. Pero hiningi nila. Hiningi na. Yung USB nabigay mo na. Hindi. Naku po. Wala pa USB. Ayoko kasi sis na kasi ganito yon. Ayoko ma-waste yung aking pagpakikipaglaban. Tapos, ayoko bigyan ng chance sila na gawan ako ng anything. Diba? So parang ang goal ko talaga is to win. Kasi I know when you're speaking the truth, talagang hindi ka magkakamali. Diba? Kaya nga tayo, harapan. Ito yung mukha natin, kahit sumasagot, then they are like, they cannot face the people about it. They're ignoring it. So, di ba, kapag ganon, ibig sabihin, parang bilang leader, dapat sumasagot ka eh. Kaso eto ngayon, ayaw nilang harapin. Di ba, parang, for them, wala yan, kasi nungalingan. Why don't you deny it? Pwede mong sabihin mo, kunwari, si Liza, sabihin niya na, hindi ko yung sinasabi ni Cathy Binag. Di ba? Si BBM, pwede niya sabihin, hindi kami nagda-drugs. Pero wala talagang silang Hanggang ngayon itong dalawang hunghang na ito, wala talagang dalawang sarot sa lipunan, yung promotor ng lahat, wala talaga silang Pero sa tingin ho natin talagang sinasadya ho ng Malacanang na hindi sagutin yung mga ganyang klaseng aligasyon. Kasi kung sakali hong sagutin nila, lalo lang lumalaki yung issue kagaya ng ginagawa nila kay Tatay Digong. Habang talagang binabanatan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo lang hong lumalaki yung issue. Kaya sa tingin natin, sa mga susunod na araw, hindi pa ho sasagutin yan ng Malacanang. Yun nung sigurado dyan. Walang statement. Even na kay Attorney Glenn Chong, yung padaraya sa election, wala rin. Pero sister, strategy ho nila yun na nagsasabi, and not only trolls, again, the PNP, DND, NBI, in July, di ba, na tinatakot nila ako na they will file a case against me because of that authenticated video na inilabas ko. But there you are, again, with your alindog na hindi pa kakabog, walang gustong mag-file ng case against you regarding sa testimonya mo na nakita mo na si Marcos Jr. talaga ay dumudugo, sumisinghot ng pinagbabawal na white powdery substance at inaloka ni Lisa Marcos ng pinagbabawal na pulburo na yan during the time nung kasama mo pa yung ex-partner, may mga pinangalanan ka, yung Voltes 5 o yung iba pa mga prominenteng kaibigan nila na kasama nila dyan sa gabinete. Wala talaga. ISIS, iba ang power mo. Wala. Siyempre, di ba, yung mga private parties na yan, meron kasing mga private individual na alam din nila na ginagawa nila yan. So, siyempre, siguro yun din, yung parang ayaw rin nila mapatawag. No, actually, natatakot yan sila. Kasi, makaka-provide ka talaga ng evidence eh. Yes. Okay? Yes. Ano to? Dali lang. Andali, palanda. Okay. Dali lang. May pumasok. Anyway, so makaka-provide ka talaga ng evidence kasi you know what? With your cellphone, di ba? Medyo bigyan na natin sila ng konti baka para umikot ang puwet ni Lisa Canas. Ligid sa kaalaman. Now I'm telling it. Doon sa mga cellphones na yan, 'di ba? Makikita mo yung yung mga memories niyan eh. 'Di ba? I-Google mo lang yan kung not Google. I-click mo lang sa search na yan yung mga nakaraang mga events, 'di ba? Isa yan sa mga ebidensya na pag-usapan natin na sa mga testimonya na during itong party na ito, etong ganyan na dito si Bangag sumisinghot. Kasi kaya natatakot sila baka kasi yung mga history ng memory ng cellphone mo baka masama sa exhibit 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. Right? Ang daming papatawag. I know, talaga naman. Kaya ngayon, ginagawa talaga nilang cover up, diversion dito sa Quad Committee, 'di ba? Yan ang ginagawa, dina-divert talaga nila. So, kaya nga mga palangga okay, mag-ano tayo? Sabi ni mga kabayan. Sabi nila, Miss Cathy, mas maganda kang manipis ang makeup. Sabi ko, wala po akong foundation. Nag-lipstick lang ako talaga, tsaka eyeliner.
Oh, 'di ba? Talagang ano siya, white powdery. Pwede. Parang siyang white powdery Puro substance, masyado lang malakas yung white powdery substance lang. 'di ba? Oh, 'Di wala ba? akong talaga, Bongga. ito. Mm. So talagang I think, yan ang kinakabakaban kasi inaabangan ka talaga ng tao eh. Alam mo, sabi ko nga paulit-ulit, 'di ba? Kung gusto nilang ipin down yung mga kritiko like you, like me, 'di ba? Ako they're trying to kill me at saka to pin down. Pero ang kalindog natin, ito kasi yung panakot ko sa kanila, yung itong mga ganitong klaseng hairdress. Oo, kasi Bumaba. hindi ka lang may hindi ka na may puting ahas, marami ka ng daga. I know. Eh, yung So, daga pero may mabubuit. may bububuit pa. Pero sa seryosong usapan, doon mo talaga makikita mga kababayan, bakit wala July na, August, September, October, November, undas na. Wala pa rin talaga silang statement. Sabi ko nga, yung sinabi mo, kung gusto nila maghanap ng butas o maghanap ng taong ipin down na nagsasalita na si Marcos Jr. ay addictus, ikaw yun eh, di ba? Kasi kung gumagawa-gawa ka lang ng kwento na nonsense or what, my God, that is libelous, that is defamatory. Nakakulong na dapat, until now, oh. ni isang salita, ni isang word, walang sinasabi si Bangag. Ngumingiwi pa rin hanggang ngayon. Kaya sis, ang ganti nila is to form that HUAD committee. Di ba? Yung HUAD committee na yan. Totoo. Yan. Diversion. Basically, diversion, they're not really facing the problem. Yes, kaya naman talagang dapat. Ano kasi yan, sis, eh? Yung drug addiction or like white powdery substance na kanilang issue, it's just tip of an ice, 'di ba? Parang maraming mabubuksan pang iba. Maraming madadamay, maraming malalaman ng tao na kung sino-sino at kung sino nakakaalam pa na alam nila at kasamahan pa nila, madalas kasama pa sila, 'di ba? Na gumagawa nito. Eh sabi ko nga, 'di ba, sa mga cabinet secretary meron eh, 'di ba? Yes. Napag-usapan natin 'yan. Yeah, kaya takot sila na magsasalita sila, baka yung iceberg matunaw lahat. Matunaw lahat, sister. At talagang, manginig. Ngayon pa lang nanginginig, nawala si Sister Ret. Narinig ba ako palangga? Mukhang ginugurgur naman ang aking sister. Can you hear me good, mga darling? So, ang ating sister, sige, habang siya ginugurgur, enjoy nyo muna ang aking headband. Alright? Watching from Turkey, mayroong taga-Turkey. Watching from Fresno, California. Joseph Omar, Apolinar, thank you palangga. Ayan. Malapit na Pasko. You want to join? Mag-party tayo. Okay. Si Felizardo Simoy. So, nawala na naman aking sister. Tignan muna natin siya. Okay, balik natin siya ng bonggang-bongga. Nawala, ang alindog niya. So, tignan natin. Nawala. Babalik siya. Sabi ko sa inyo, nagpapadala ng jammer yan sila. Nawawala si Cathy, ginugurgur. Nawawala itong si Ma'am Cathy. Alam nila kung nasaan nakatira si Cathy. Nagpapadala yan sa'yo ng jammer. Mga inayupak na yan, kinakat ang iyong wifi connection. Hay, nako, ginurgur na naman. Watching from Reno, Nevada, sabi ni Tim Taste. Ayan. Alright, Tamsi pala. Tim Taste. Ayan, ginurgur ka na. Pinadala ka na naman ng jammer ni Lisa. Actually, may ginawa ako. Alam mo, gusto ko yan, sis, kasi may bait nga kami, di ba? Actually, detect na natin yung mga hacker, lalo yung nangahaki na SAS, inaalam na natin lahat yan, akala nila sila lang. I know, akala nila sila lang ang makapangyarihan. Oo, diba? Pero sister, ako na rin yun ng mga kababayan ko, yung mga komento ko, kulang na nga lang, lunukin ko sila ng buo ngayong Halloween eh, di ba? Ako nasisip-sip ng dugo nila para. Anyway, what is your thought about dito kay Colonel Grijaldo? Si Colonel Grijaldo na talagang nag-expose na siya ay inudyukan, pinilit o pilit na i-bribe or somehow i-bribe dahil sinabi ni Abante na 4 years ka pa pala, pwede ka pa maging general. Something like that. At yung pag-amin niya na pinipilit siya na mag-agree sa statement o sa sworn statement ni Garma na ang Pangulong Duterte ay mayroong reward system para manggurgur ng whoever. Yeah. Ako, sis. Alam niyo mga kababayan, napakalaking balita ho no, na hindi ho talaga binabaran ng mainstream media. Kitang-kita ho na talagang inaano ho nila eh. Kumbaga, yung issue nung kay Grijaldo na yun, ayaw ho nilang talakayin kasi talagang iniinda ho ng administrasyon pagka pinag-uusapan yung issue na yun ni Grijaldo. Sa totoo lang. I really like, ang taas ng tingin ko sa kanya. Kasi alam ko na ang hirap ng gagawin niya. Kasi like, parang tayo na... Colonel Grijaldo, kay Colonel Grijaldo na para gawin niya to. It's either yung kanyang yung mga higher ranking dyan sa kanyang kinalalagyan sa PNP, right? Yes. So,
may possibility for sure, kinausap na din siya. Pero ako lang, sana dyan din sa Philippine National Police, protektahan nyo ang inyong uniforme. Protektahan nyo rin si Colonel Grijaldo kasi siya actually ang nagtaas ng inyong Moral. Moral again. Yeah. You know, it's not easy. Kita mo, di ba? Parang pinatawag siya ng NBI ba? Parang may kaso. Yes, Inaan sa Well, kanya. sabi ko nga kanina, Hinaharas na siya, hinaharas na. inuutusan ni Satanas yung mga mga kapwa niya Satanas na halongkatin yung mga records na kung pwedeng hanapan ng butas o i-fabricate. Kung walang makita, tamnan ng kaso. Mando ni Satanas yan. Pahanapan ng butas, pag walang makita, tamnan ng kaso. Yan ngayon ang nararanasan ng ating kawawang Colonel Hector Grijaldo. Yan ang sinasabi natin na may mga pulis na tiwali. Ako minumura ko lahat ng mga yan. Pero may mga pulis na mga matitino. So yun yung punto natin doon, sister. So talagang grabe ang nararanasan itong mga kapulisan na ito. Ikaw, marami ka mga kaibigan ng mga uniform personnel. Ikaw yung unang makakaramdam kasi nakakausap mo sila diretso eh. Yeah, alam mo sis, na-demoralize na. And yung ginagawa ng gobyernong ito, nila Liza, nila whoever is there, akala nila yung pangbubuli nila is natatakot ang tao. Remember, they have honor. 'Di ba? Parang yung mga yan, pinag-aralan nila yan, narating nila, napunta sila dyan sa posisyon na meron sila, nagkaroon sila ng uniforme, ang military and mga kapulisan, because pinagpagura nila yan. So, alam mo, huwag lang nilang pipikunin, na alam ko, pikon na, di ba? So, do not push their button, kasi hindi nyo rin gugustuhin. And ako, nananawagan din ako dun sa mga binubuli nila, na inuutusan nila ng hindi maganda, lumabas din ho kayo para ma-back upan din nyo si Colonel Giraldo at malaman ng mamamayang Pilipino ang mga kabalbalan at kababuyang ginagawa nila sa inyo. Kasi alam nyo, dapat nga hindi kayo nagsisilbi sa kanila pag ganyan. Kasi ang pera at tax ng mamamayang Pilipino ang nagbabayad sa kanila to sit there. Tapos sila pa yung mambubuli sa inyo. Alam nyo po yun, hindi ho tama. Itaas ninyo ang inyong moral. That's true kasi kawawa lagi mga ang problema kasi sis, ang pamunuan ng PNP at AFP, yung mga tiwali dyan, talagang kiss ass talaga. Talagang sabi ko nga dumidila talaga ka sa kipailabom ni Lisa para sa pera at para sa power. Sorry for my for my French, I always speak French here, yung mga jutang ginimes na French ko, di ba? So yan talaga ang dapat, it's long overdue na para sa taong bayan. Sabi ka ni Attorney Glenchong kagabi, hindi ginusto ng Diyos na mangyari sa Pilipino itong mga nangyayari ngayon. Isa lamang yan sa dahilan para awaken, magising. Exactly. Right? I believe in that. Kasi di ba sabi nga, kapag palaging okay yung feeling, we forget na may mga paligid mo. So ano yan, even sa buhay, yung akala mo ang dami mong pera, untouchable ka, and walang mangyayari sa'yo. Tapos biglang one day, yung isa sa family mo biglang nagka-cancer. One day, may accident na tragic na hindi kayang bayaran ng kayamanan. So those are the things na nangyayari sa atin. We need to get hurt for us to realize a lot of things. Kailangan mabuksan ang ating isipan, puso't isipan sa pamamagitan ng kahirapan. Sa nangyayari sa atin ngayon, it's kahirapan kahirapan, sufferings. Diba? Yes. Tignan mo Sisa, may nag-send sa akin si Z. Ayan, dahil pinag-uusapan natin, galing sa Philippine News Agency. US provides, ito yung sinabi ko, 84M to support Christine. Ang sinabi ko kanina, 87M. Kasi ang conversion ko is 58. Kasi kanina nagpadala ako sa palangga doon na nangingi sa akin ng maliit lang naman. Ay parang 58 yung, tignan ko nga, sa Sendwave ako nagpadala. Tignan ko lang kung magkano value ng peso, US to peso Tignan ko lang dito. Okay. So my computation was 58. Ayan Sendwave 58 ang value ngayon Ayan, makita niyo yung mga palangga. So kaya ang computation umabot sa 87 million ang value ng 1.5 US dollars, 1.5 M na ibinigay namin diyan sa inyo. So anyway, now speaking of the yung pagtanong natin nasaan yung pera. Pero tingnan mo basahin lang natin 'to. May mga matatalinong nanonood dito. Enlighten us, okay? Enlighten us kung tama ito. Sabi dito, okay, US provides 84M to support Christine response. Okay? USAID, Philippine military personnel unload. US government donated emergency supplies from Singapore Air Force C-130 in Legazpi City, Albay on October 27 as part of the international support communities. Okay, the US is providing 84 million to support the Philippines. Ang pagkakaalam ko, yung 1.5 million is cash, not in kind. Kasi meron na silang pinadala. We have to clear that. May pinadala kami pala dyan na mga boxes, yung mga aid na worth 10
yung mga sigaw-sigawan nyo, tapos pag di nyo gusto yung sagot, Sagot. na Correct. iniinsulto nyo, tapos Grabe masasabi ho nyo yan. sinungaling kayo. Alam mo yun? Grabe ho So, sila dyan sa napakamali, ano, dyan sa... kayo, napaka Correct. double standard Mm. ng inyong Hypocrite, yeah. Double standard, hypocrisy to the highest level. Grabe. Tsaka nakita mo yan, sis, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee Senate hearing, nandun si Pangulong Duterte. Kitang-kita mo talaga na itong si De Lima, si Ontiveros, yung mga pari doon na talagang kitang-kita mo na pinoprotektahan nila yung mga pushers, yung mga criminals. Right? Ako hindi ako magdadalawang isip na pwede silang pinopondohan din ng mga yan. Para protektahan nila. Oo, And remember, possible. Of course, yes. Pwede. Kung kayaw, di ba? Yeah, si Paduano, si Paduano na tinapik-tapik si Congressman Marcoleta, dapat physical injury yun. Kasuhan nyo. Kasi kung si Willie... battery. Hindi, Libalog- baka battery or assault, you know? Kasi Assault. parang ano lang, pwede, no? Hindi po Oo. pwede yun. Dapat tama ka, pwede yun eh. Kasi Yes, pwede baga, yun. ano yun eh, attempted, I don't know, we're not lawyers here, pero sa ating simpleng Assault na yun, pagkakaintindi, in a way, pwede siya kasuhan. Kasi kabaga, nilagay niya sa peligro So, yung meron buhay. kayong kunwari, Itong Marcoleta. may disagreement kayo, tapos hindi kayo nakakaintindihan. Pag merong physical na Assault. Mhm. assault yun. So, yung mga yan. Sabihin natin kay Akong Marcoleta, baka pwede niyang kasuhan si Paduano, gago yun eh. Correct. May nagsasabi dito, sis, sabi ni paano kung si Colonel Hiraldo Gago daw yun. Ang lutong nun ay may tinagong voice record habang siya ay kinakausap nila Dan Fernandez at ni Wiretapping ho natin yun, alam, bawal kaya- yun. Colonel Hector Grijaldo, you're welcome here. Interviewin ka namin ni Cathy kung gusto mo. Oo. Panawagan, ibukelya na natin yan, ibuking na natin yan. Oo, you know, So- din sa mga, again and again, sa mga biktima, yung mga alam nyong may mga politician na amo nyo, yung mga security nila, yung mga kasambahay nila na inaabuso nila, lumabas ho kayo. Nandito ho kami. Nandiyan si Claire, you know. Tutulungan Yeah, natin kayo. Pero tama ka doon doon sa akto na inakto ni Paduano, no? Pwede talagang physical assault 'yon, mag-under siya sa category ng physical assault and verbal. Di pa natin narinig yung yung behind the scene kasi usually pinapatay nila yung mikropono. Pero by just yun ang pagpapakita pa lang, yung pag gustong niyang galit na galit, gustong manakit kay Kong Marcoleta, alam mo naman si Kong Marcoleta, mabait yung I think meron naglabas isang video nun. Ano nangyari? Na, yun nga, yung bigla lang siyang tinapik. Parang tinapik. No. No, I mean nakita ko 'yon. Nakita ko 'yon, pero ang baka may behind the scene pa kung anong pinagsasabi niya. But anyway, since we both know, people know naman na ang Huwad Committee ay intended to pin down the Dutertes. Yeah, wala tayong pagtatalunan diyan. Pero ang gusto kong malaman sa iyo, habang nanonood ka kay PRRD, yung mga litanya niya, ano ang naramdaman mo? Alam mo sis. Kasi ako sobrang happy cloud9 talaga ako. Nilaro na lang niya, lalo na pag ayaw niya yung kausap niya. Like si Risa, Hontiveros. Ang tawag nila doon, Hontivirus at saka virus kasi parang, di ba si Pangulong Duterte dati, inano nila, virus, inaano nila parang. Ang galing-galing niya ni PRRD kasi yung way na pag kinakausap siya, may tinatanong sa kanya, kunwari nabibili siya or hindi niya naintindihan. O kaya matanda na siya. Or Correct. Kasi debate niya, sasagutin niya ng something na they want that answer, tapos babalikan niya, ano ko? Hindi, no? Diba? O kaya pagtatanong na siya ng, alam niya na, iaano na siya, magkakaroon ng reason for them na makasuhan siya or whatever, sasagutin niya na ng diretso. Parang normal na ulit. Kung matatandaan ng mga palangga natin, lahat ng mga kababayan natin nung si Pangulong Duterte ay nag-uumpisa, I don't know kung nag-uumpisa ba siya nito o bago siya nagkandidato na sinasabi niya dati na I cannot do this alone. This is our country. We must love our country. Period. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, kasi talagang he was really intended to gorgor all the bangags. Di ba? Kaya ganun naman talaga yung kanyang pagmamahal sa taong bayan. Yun nga lang, hindi yan kayang alam ng mga makakaliwang grupo, alam ng mga sindikato, katulad yung mga nandoon sa Senate hearing na kakampi ng mga sindikato, na tama naman ang pakikipaglaban ni PRRD. Pero sis, ayaw nga nilang mawakasan yung mga sindikato at mga kriminal. Kasi tama ka nga baka pinopondohan sila o pinopondohan sila nitong mga mafia na ito sa kanilang kandidatura. Kaya talagang wala silang makita. Actually, pwede ho natin i-consider yung sinasabi nitong si Ma'am Cathy Binag na talagang posibleng mangyari na itong mga sindikato na to talagang pinupondohan ho nila yung pag-iimbestiga na yan dito sa mga Duterte na to. Yung paninira kay Tatay Digong, di ba? Nantakin nyo naman ho mga kababayan. Bigla merong ganyang klaseng pag-uusap.
Nakipag-tandem pa si BP Sara dito kay Marcos Jr. Ngayon ho, bigla ganyan na nangyari. Naku, yari ho tayo dyan. Tuloy ho natin. Ibang klase talaga itong talakay na to. Napakalupit. Tama sa lahat ng sasabihin ni PRRD. Alam mo sis, it's so sad kasi kitang-kita mo ang daming nawawalang bata, ang daming namamatay, yung crime rate natin sobrang taas. Isa pa yan. Din na yan. And ito nga, it's time for the policemen to reveal it kasi sila rin yung nirereklamuhan and sinasabihan. And yun eh, 'di ba parang kailan pa ba tayo gagalaw kapag tayo na yung biktima? It's too late, 'di ba? Parang hindi na talaga tama yung mga nangyayari kasi as you can see talagang etong mga nakaupo diyan, na iilan lang naman, sana yung karamihan na they don't like what's happening, tumayo na rin kayo. Kasi ang baboy na ho ng tingin ng natin, ng gobyerno, hindi na ho maganda yung reputation. Ang pangit, especially like live, like napapanood ng tao, pinagtatanggol nila, binababoy nila ang kapulisan compare sa sa krimen. Yes. Di ba ang pangit? Yes. Recently, parang may statement si Bersamin, Was it Bersamin? Okay. Meron siyang statement na ang konteksto na bumababa yung crime sa Pilipinas at parang peaceful ang Pilipinas. Can I ask you, peaceful ba kayo ngayon dyan sa Pilipinas? Naku, madam. Dapat ang tanong ko, sila ba nakakatulog pa? Sa dami ng problema. Anong peaceful? Tingnan mo nga. Isa ho yan sa mga issue natin dito sa PH Update, no? Yung talagang nagbabalikan ho yung mga masasamang elemento. Kitang-kita nyo naman ho. No? Talagang ngayong mga panahon na to, ibang klase na ho. Yung mga masasamang loob, wala na ho silang takot. Sa katanghaliang tapat, doon ho sila gumagawa ng krimen. Ganun ho sila katindi ngayong mga panahon. Ganun ho kawalang hiya yung mga individual na yan ngayong mga panahon na to. Nangyayari sa atin? Paano tayo naging peaceful? Yung baha pa lang, hindi na at peace yung mga tao, galit na yung mga tao diba? So, anong peaceful na hindi ka makalabas ng tahimik? Anong peaceful na ang droga is rampant all over, mura? Diba? Yan ba peaceful? Alam mo, Bersamin, ayoko na nga magpo. Ko. Alam mo, ako hindi ko kaya magpo sa mga putang inang yan. Sorry, sis. Alam ko hindi ka pala mura, pero hawanan ko ng konti ngayong moment. Ang lutong. Anyway, hindi nila deserve ang pinupo. My God, hindi nila deserve. Hindi ko alam. Sabi nga, try nyo lumabas, punta ko kayo ng Tondo or like ng Manila area. Yun na, maglakad kayo doon. Then tell us kung ano. Pero walang security yung normal. Yung parang ginagawa ni Digong na nagta-taxi siya, di ba? Yes. Ito yung sabi ni Bersamin. Okay, recently, a few days ago. Sabi niya, dahil nga sinabi ni Pangulong Duterte na tungkol sa yung epekto ng droga, papag-usapan natin mga epekto ng droga sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sabi ni Bersamin, with due respect to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. Sabi nga, statistics from the Philippine National Police shows the complete opposite. There has been a widespread decline in crime across the board. Moreover, we have achieved stability and maintained peace and order in our country without foregoing due process nor setting aside the basic human rights of any Filipino. Ang problema naman ho, no, ano ho yan Yaang mga banat na yan ni Bersamin, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yaan ho ang pananaw nila diyan sa apat na sulok ng Malacanang. No? Yan kasing Malacanang na yan, napaka-secure ho ng lugar na yan. Isa ho sa pinaka-secure na lugar sa Pilipinas yan, nga. Siguro doon sa apat na sulok ng Malacanang, talaga hong napakatahimik dyan sa lugar na yan. Siguro nag-survey sila, tinignan nila yung statistic doon sa loob ng Malacanang. Subukan nyo hong lumabas sa karsada. Baka sakali makita nyo kung gaano katindi ang problema natin sa illegal na droga at kriminalidad. Nako po, tuloy natin. Further, the incident which the former president cited of a drug raid in San Miguel, Manila, kasi may na-raid doon, is based on outdated information. In that case, one suspect was arrested, drug paraphernalia was seized, and his partner is now being pursued by law enforcement. All of this shows that our country is safer, our people more secure, and our future more assured that ever before under the stewardship of President Bangag Jr. Okay, bago ko tanong mga kababayan ngayon, widespread daw sis ang pagbaba ng crime at peaceful daw kayo dyan. Oh exactly. God. Sabi ni Filda, ni Casio, anong peaceful? Kaliwat kanan ng akyat bahay dito sa amin. Sabi naman ni sino to? Asa na yun? Paano peaceful kung maraming missing person? Araw-araw may post sa social media, Marian Yu.
Sabi niya. Yung isa naman, sabi niya, anong peaceful? Pestful, hindi peaceful. Pestful. Mga peste. Oo. Okay, Alam peace. mo, Pero yeah, peace, galit yeah. na. Ayun, di ba? Peace, yeah. Peace Oo, off, di ba? Peace off ng mga tao. Naka-costume po si Maharlika at naka-red lipstick ako at eyeliner kasi Halloween. Yes. Alam mo, i-counter natin yan. Di ba na may nag-text sa akin, I think, Yeah. Ilocos Norte. Or si sister ko. Di ba, libabalik yan? Okay, babalik yan muli. Ayan, sis, akala ko nagurgur ka. Sige, magli-lipstick muna tayo. Tatapak yung lipstick mo. So, sa San Nicolas, may nagurgur doon si Maki Barba in connection sa election. Di ba? Itong party ng election. At itong Barba na ito ay related kay Congressman Angelo Barba na pinsan ni Bangag. Sis, tuloy-tuloy ang daming gurguran doon. Actually, may open letter from San Nicolas, Ilocos Norte. Ito, Bersamin, makinig ka. Basahin ko lang sis para sa kaalaman ng mga taong bayan. An open letter to His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Bangag Jr. Ako na nagsabi ng Bangag. Sabi ito, Dear Mr. President, greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas, Ilocos Norte, a place that is not only your home province, but also one that carries the hopes and aspiration of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. The region is closely tied to you with prominent members of your family serving in various cities. Senator Amy Marcos, your sister Governor Matthew Manotoc, your nephew. Grabe naman ho yan, yung mismong lugar ho nila, napakagulo, no? Pero dyan sa Davao, kita nyo, napakatahimik niyan. Kumpara na lang ho natin itong dalawang baluarte, itong dalawang makapangyarihang political party o force, ha? Sa Davao ay napakatahimik. Diyan, papalapit na rin naman ang eleksyon dyan. Tatay Digong nga tatakbo ng pagka-mayor dyan. Diyan sa Ilocos Norte, baluarte nila, mga kamag-anak nila nakaupo dyan. Pero tingnan nyo naman ho mga kababayan, napakagulo dyan sa Ilocos Norte. District 1 representative, District, wait a minute. Yeah, District, ano yun, si Sandro, Representative Sandro Marcos, yeah, Second District Representative, First District si Sandro Angelo, Marcos Barba, your cousin, with such close familial ties, our province and its people feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment. Pero sabi dito, however, despite our faith in your government, the recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Di ba? Within a short span of 2 punong barangay, one punong barangay from 5 and 1 from 6 who also held the esteemed position of Liga ng mga barangay president and a direct relative of Congressman Barba, o tama, kamag-anak ni Barba, have lost their lives under the suspicious circumstances together with 2 young civilians who were brutally